Sa wakas, isang malaking pagbabago, ang tahimik na pumapasok, sa usapin ng pambansang depensa ng Pilipinas, at maaaring ito na, ang game changer na matagal nang hinihintay, ng ating sandatahang lakas. Sa ilalim kasi ng 2026 General Appropriations Act, na pinirmahan na ng Pangulo, at tuluyan na ngang naging batas, at maaari na itong ma-implement, pinahihintulutan na ng pamahalaan ng Pilipinas, na manghiram ng pondo, para sa modernisasyon ng kagamitang pandepensa, ng bansa. Ibig sabihin, hindi na kailangang sagutin agad ng buo, ng pambansang budget ang napakamahal, na defense equipment, isang hakbang, na ayon sa mga mambabatas, ay magpapabilis sa pag-upgrade ng ating depensa, habang binabawasan, ang bigat sa kaban ng bayan. Ito ang sagot, sa mga katanungan ng marami sa atin noon, kung bakit hindi tinatanggap noon ng Pilipinas, ang mga financial scheme na ino-offer, ng napakaraming mga bansa, sa pagbili halimbawa ng mga fighter jets, submarines at missile system. Sa mga panahong yun, ay bawal sa ating saligang batas, na pumasok ang bansa sa mga foreign loans, na may halagang lagpas sa $300 million. Ngayon, sa pagsisikap ng mga senador, tinupad nila ang kanilang pangako kay Secretary Teodoro, noong nakaraang budget deliberation sa Senado, na babaguhin nila ang batas para sa AFP, na makakautang na ito ng mas malaking halaga, at sa mas long-term na payment scheme. At naisakatuparan na nga ito ngayong taon. Kaya kudos sa ating mga senador. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Sherwin Gatchalian, ang bagong probisyong ito, ay nagbibigay daan sa gobyerno, na gumamit ng Concessional Overseas Development Assistance, o ang tinatawag na ODA loans, para sa malalaking defense acquisitions. Sa halip na isang bagsak ang gastos mula sa national budget, maaari na ngayong spread out ang bayarin, sa mas mahabang panahon, na may mababang interes, at mas magaan na kondisyon. Ipinaliwanag ng senador, na sa isang pagdinig ng budget, ng Department of Transportation, partikular sa ilalim ng Philippine Coast Guard, nakita niya, kung paano ginamit ang ODA loan, na nagkakahalaga ng humigit kumulang, 4 hanggang 5 bilyong piso, para sa pagbili ng mga barko. Ayon kay Gatchalian, napaka-epektibo ng ganitong sistema, dahil sa sobrang baba ng interes, na sa ilang pagkakataon, halos maituturing na nga itong grant ang loan, dahil sa napaka-favorable na mga terms. At dito na nagiging mas interesante ang usapan. Ayon sa senador, maaari na ring i-apply ang parehong mekanismo, sa Armed Forces of the Philippines o AFP, kasunod ng mga naging pag-uusap nila, ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Layunin ng hakbang na ito, na pabilisin ang modernisasyon ng militar, nang hindi kinakailangang maglagay, ng napakalalaking line item, sa taunang budget, na kadalasang nagiging hadlang, sa agarang pag-aproba, ng mga proyektong pangdepensa. Mahalagang tandaan, unang pagkakataon ito, na malinaw, at tahasang nakasaad, sa General Appropriations Act, ang pahintulot sa pamahalaan, na manghiram ng pondo, eksakto para sa defense equipment. Ayon kay Gatchalian, maraming bansa, ang bukas at handang magpautang sa Pilipinas, para sa ganitong uri ng proyekto, lalo na kung malinaw ang plano, at pangmatagalang benepisyo. Isa sa mga posibleng katuwang, na agad na binanggit, ay ang South Korea, isang bansang ngayon ay kinikilala, bilang isa sa mga nangungunang defense exporters, sa buong mundo. Bukod sa kalidad ng kanilang kagamitan, binigyang diin ng senador, na malaking bentahe rin ang lapit ng bansa, na nangangahulugan ng mas mabilis na logistics, mas murang maintenance, at mas madaling access sa spare parts, at technical support. Kabilang sa mga posibleng bilhing kagamitan, sa ilalim ng bagong patakarang ito, ang mga fighter aircrafts, missile defense systems, at mga modernong barkong pandagat, mga asset na kritikal, hindi lamang para sa external defense, kundi pati na rin sa disaster response, maritime security, at pagbabantay sa teritoryo ng bansa. Ang pagbanggit ni Senator Gatchalian ng South Korea, ay hindi nangangahulugang para sa South Korea lamang ang loan, dahil maaari ding sa ibang bansa, basta't makapagbigay ito, ng favorable terms. Ang France halimbawa, ay nag-offer ng loan para sa kanilang Scorpion submarine, ang Italy ay aktibo ding nag-offer, ng loan para sa kanilang Euro Typhoon fighter jet, at kahit ang Sweden, ay matagal nang nag-o-offer para naman sa kanilang JAS-39 Gripen.
Di rin nagpapahili ang India, na noon pa nag-offer ng loan para sa mga BrahMos missile system, at kahit sa kanilang HAL Tejas light combat aircraft, na kayang magdala ng BrahMos missile. Ngunit higit sa lahat, ay maaari ding makuha na ng Pilipinas, ang mga mid-range missile capability ng Amerika, lalo na at ayon sa bagong batas ng Amerika ngayon, ay binigyan nila ng kapangyarihan ang kanilang Department of Defense, na mag-approve ng loan para sa Pilipinas, na dilalagpas sa $1 billion, o 59 na bilyong piso bawat taon, sa loob ng 5 taon. Gayunpaman, nilinaw ni Gatchalian, na hindi ito blank check, para mangutang ng walang limitasyon. May mga safeguard at malinaw na hangganan pa rin, ang bagong kapangyarihang ito. Ang lahat ng uutangin ng Department of National Defense, ay kailangang umayon sa medium-term fiscal framework, upang masigurong nananatiling matatag ang ekonomiya, at hindi nalulubog sa utang ang bansa. Ibig sabihin, hindi basta na lang uutang ang Department of National Defense, na para bang nasa grocery store na dampot na lang ng dampot. Upang malagay natin sa malinaw na perspektibo, kung uutang halimbawa ang Pilipinas, ng 40 na fighter jets sa halagang 400 na bilyong piso, at babayaran ito sa 30 years, then maglalaan lamang ang gobyerno ng 40 na bilyong piso bawat taon para pambayad. Kahit mag-allocate lamang ang gobyerno ng 50 na bilyong piso yearly para sa AFP modernization, kaya pang-utangin ng Pilipinas kahit sabay, pati ang mga submarines at mga missile system. Bagamat nasa final stage na ang Pilipinas sa pag-acquire ng isang squadron ng mga KF-21 Boramae, malinaw na di ito kasama sa ODA loan, dahil na-secure na ng Department of National Defense ang down payment ng proyektong ito. Mas lalo na ang additional na squadron ng F-850, dahil naibigay na ang down payment nito. Kaya nakikita nating tumutugma, ang bagong provision na ito, sa balitang higit pa sa 40 na fighter jets, ang maaring mabubuo ng Pilipinas, sa hinaharap, dahil a-acquire ito sa pamamagitan ng ODA loan. Sa kabuuan, ang bagong provision ito sa 2026 General Appropriations Act, ay inaasahang magkakaroon ng malaking epekto, sa kakayahan ng Pilipinas, na palakasin ang pambansang depensa, isang balanseng hakbang, sa pagitan ng seguridad ng bansa, at responsableng pangangasiwa ng pondo ng bayan. Isang tahimik ngunit makapangyarihang desisyon, na maaaring maghubog sa hinaharap ng depensa ng Pilipinas. Abangan ang mga susunod na kaganapan, sa magandang balita na ito, dito lamang sa Philippines Defense Enthusiasts Channel.